Nais mo na bang malaman ang dahilan kung bakit kahit anong sipag mo, parang hindi ka pa rin umaabante? May isang lihim, hindi tinuturo sa paaralan, hindi mo madalas maririnig sa paligid, na bumabaliktad sa laro daang taon na ang nakalipas. Ginamit ito ng mga pinakadakilang iniisip ng mundo. At sa sandaling maisapuso mo ito, hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot o pagkilala mula kanino man. Ang problema? Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pagbubunyag ng ating mga pangarap ng napakaaga. Iniisip natin na kapag sinabi natin sa iba, lalo tayong magkakaroon ng lakas. Pero ang totoo, sa bawat salitang binibitawan natin, ibinubukas din natin ang pintuan para sa duda, inggit, at enerhiyang pumipigil sa atin. Sina Seneca, Epicteto, at Marco Aurelio, mga haligi ng pilosopiyang stoicismo, ay may isang aral na binibigkas paulit-ulit. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa katahimikan, sa disiplina na walang kailangang manood. Ngayong gabi, isasalaysay ko sa iyo ang 3 mahahalagang yugto ng tunay na pagbabago. Hindi ito isang pagbabago ng mukha, hindi rin ito para ipagyabang sa social media. Ito ay pagbabago ng ugat, isang uri ng pag-usbong na kahit ikaw mismo magugulat sa sarili mong lakas. Pero isang babala, hindi sapat ang makinig lamang. Ang paglalakbay na ito ay nangangailangan ng isang unang hakbang, isang deklarasyon. Kung seryoso kang baguhin ang iyong buhay mula sa ugat, magkomento ka ngayon ng handa na ako, bago ka pa magpatuloy. Oo, ngayon mismo, dahil kung hindi ka kayang humakbang sa isang maliit na simbolikong aksyon, paano mo haharapin ang mas malalaking laban ng buhay? Isipin mo, paano kung ang kinabukasan mong pinapangarap ay nakasalalay sa isang desisyon ngayon, hindi bukas, hindi kapag ready ka na? Ngayon, huminga ng malalim, piliin mo ang sarili mo, at sa pagpapatuloy natin alalahanin mo, hindi lahat ng humihinga tunay na nabubuhay. Ang tunay na buhay ay nagsisimula sa sandaling piliin mong maging master ng iyong sariling kapalaran. Sa daang tatahakin natin, isang maliit na pagkakamali sa alinman sa 3 yugto ay maaaring sumabotahe sa buong proseso ng pagbabago. Parang nagtatanim ka ng punla. Kung hindi mo maingat na iingatan sa simula, walang magandang ani ang darating. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Stoiko, huwag kang magsalita ng wala sa oras. Hayaan mong ang gawa ang magsalita para sa iyo. Ang kapangyarihan ng katahimikan ay hindi lamang sa pagtatago ng mga plano. Ito ang tunay na pag-aalaga ng enerhiya. Habang ang iba'y naglalakbay sa ingay at pagyayabang, ang tunay na pagbabago ay lumalaki sa tahimik, sa lugar na walang matang mapanghusga. Kung hindi mo gagawin ang bawat hakbang ng may disiplina, ang kapangyarihang dapat sanay sa iyo, mawawala. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano maging tunay na tagapaglikha ng sarili mong kapalaran sa isang paraan na hindi pa nila nakita. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa katahimikan, hindi sa ingay ng anunsyo o sa pag-aabang ng papuri. Kapag pinili mong manahimik, pinipili mong protektahan ang pinakamarupok at pinakamakapangyarihang anyo ng iyong pangarap, ang simula. Ayon kay Seneca, habang nagtuturo ka, natututo ka rin. At habang pinipili mong hindi ilantad ang iyong hakbang, tinuturuan mo ang sarili mong pahalagahan ang proseso nang walang pag-aasa sa pag-apruba ng iba. Ang pagbubunyag ng iyong mga pangarap, bago pa man sila maging matatag, ay parang paglalantad ng binhi sa matinding bagyo. Kahit gaano pa ka-promising ang binhi, sa maling panahon, ito'y sisirain. Maraming tao ang hindi sinasadyang nakakasira sa sarili nilang mga pangarap dahil sa simpleng pagsasabi. Hindi dahil masama ang ibang tao, kundi dahil ang enerhiya ng pagdududa, inggit, at presyur ay totoong puwersa na nagiging hadlang. Ang salita ay may bigat. Bawat pagbabahagi ay isang pagbigay ng kapangyarihan. Kaya ang unang utos ng tunay na pagbabago, protektahan ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng katahimikan. Mga praktikal na gabay sa estratehikong katahimikan. Iwasan ang pagbabahagi ng mga plano sa social media. Hindi kailangang malaman ng mundo ang bawat hakbang mo. Ang lakas ay nabubuo kapag ang proseso ay sagrado, hindi isinasa publiko. Mag-ingat sa mga safe spaces. Minsan kahit ang mga kaibigan at pamilya ay hindi ang tamang mga tagapakinig sa mga simula ng iyong paglalakbay.
Hindi dahil masama sila, kundi dahil ang hindi nila pagkaunawa ay maaaring magdulot ng alinlangan sa iyo. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay ng tahimik. Hindi lahat ng pagsulong ay kailangang ipost o ikwento. Ang mismong pag-alam mo ay sapat na gantimpala. Sa pilosopiya ni Epicteto, matatagpuan natin ang isang mahalagang paalala. Kung nais mong maging hindi matatalo, huwag kang makisangkot sa anumang wala sa iyong kontrol. Kapag ikinuwento mo ang iyong mga layunin, inilalagay mo sila sa mundo, at sa sandaling iyon hindi mo na sila ganap na hawak. Ang kapangyarihan mo ay bahagyang lumalabas sa iyong kamay, kaya ano ang tunay na lakas? Ito ang kakayahang tahimik na magtanim ng punla, diligang mabuti araw-araw, at paglaon, hayaang mamangha ang mundo nang hindi mo ito ipinagsisigawan. Ang aninong protektor, isang metapora. Isipin mo ang isang punla sa ilalim ng lupa. Tahimik itong lumalaki. Walang nakakarinig sa sigaw ng mga ugat habang binibiyak nila ang lupa upang umabot sa tubig. Walang palakpakan habang ang mga sanga ay bumubuo ng kanilang unang dahon. At gayon paman sa tamang panahon, umaabot ito sa ibabaw, matatag, buo at imposibleng baliwalain. Ganyan ang dapat na maging pag-unlad mo. Hindi sinusukat sa likes, hindi sinusukat sa tingin ng iba. Sinusukat sa tibay ng iyong ugat. Aksyon, simulan mong manahimik. Ngayong naiintindihan mo na ang kapangyarihan ng estratehikong katahimikan, kailangan mong ipatupad ito. Simula ngayon, bago ka magsalita, itanong mo sa sarili mo, ang sasabihin ko ba ay makakatulong sa aking pag-unlad o ilalantad lamang ang aking kahinaan? Bawasan ang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga plano sa mga hindi mo lubos na pinagkakatiwalaan. Linangin ang isang pribadong mundo ng aksyon, isang mundo na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Dahil tulad ng sinabi ni Marco Aurelio, ang pinakamagagandang tagumpay ay hindi nakikita ng karamihan. At sa sandaling maging kalakasan mo ang katahimikan, magsisimula kang makaramdam ng kakaibang kapayapaan, isang kumpiyansa na hindi nangangailangan ng palakpak. Habang ang iba'y abala sa pagpapakita, ikaw ay abala sa paglago. Sa oras na matutunan mong yakapin ang katahimikan, ang susunod na hakbang ay mas tahimik pa at mas makapangyarihan, ang trabahong hindi nakikita. Hindi lahat ng pag-usbong ay dramatiko. Hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang fanfare. Sa stoicismo, tunay na kadakilaan ay nakikita sa mga araw na walang nakakakita, sa mga umagang hindi mo gustong bumangon, sa mga gabing pinili mong magpatuloy kahit walang pumapalakpak. Sabi ni Marco Aurelio, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakadepende sa kalidad ng iyong iniisip. Kaya dito, sa tahimik na espasyo sa pagitan ng simula at tagumpay, dapat mong italaga ang sarili sa tatlong mahalagang gawain: pagpapatatag ng layunin, pag-aalab ng disiplina, at pagpoprotekta ng isipan. Tukuyin ang tunay mong layunin, hindi sapat ang gustong umunlad o gumaling. Kailangan mong maging kristalinaw kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. At higit sa lahat, dapat ito'y para sa iyo, hindi para ipakita sa iba. Mag-ingat sa mga layunin na nakaugat sa pagpapatunay sa iba o sa pagkuha ng kanilang pagsang-ayon. Ang layunin mong itinayo sa harap ng mundo ay madalas guguho sa harap din nila. Pero ang layuning binaon mo sa puso mo, iyon ang bumabalik sa iyo sa mga oras ng pagdududa. Itanong mo sa sarili, ano ang bagay na pipiliin ko pa rin kahit walang makakita? Ano ang kayang itulak ako kahit walang gantimpala sa dulo? Sa paglikha ng layunin na tunay at malalim, binibigyan mo ang sarili mo ng lakas na hindi basta-basta nauubos. Gawing obsesyon ang gawain minsan, ang tagumpay ay hindi para sa pinakamatalino, kundi para sa pinakamatyaga. Ang araw-araw na hindi nakikitang gawain, ang paulit-ulit nakakabagot, walang papuri na hakbang, iyon ang tunay na bumubuo sa haligi ng tagumpay. Epicteto ang nagpapaalala, hindi ang mga pangyayari ang bumabagabag sa atin, kundi ang ating pagtingin sa mga pangyayaring iyon. Ang disiplina ay hindi palaging maringal. Madalas ito ay pakikibaka sa sarili, sa katamaran, sa takot, sa pag-aalinlangan. Pero bawat beses na pipiliin mong kumilos sa kabila ng ayaw mong kumilos, ikaw ay nagtatayo ng lakas na hindi madaling mabuwag. Gawing ritual ang maliit na tagumpay. Kahit 5 minutong gawa araw-araw, basta't hindi mo pinapabayaang lumipas ang isang araw ng walang hakbang, ikaw ay nananalo.
Gamitin ang aktibong mentalisasyon. Hindi sapat ang aksyon. Kailangan mong buuin din ang larawan sa isip mo ng kung sino ang nagiging ikaw. Araw-araw bago ka magsimula sa trabaho, isarado ang iyong mga mata at imaginahin mo ang sarili mo na tapos na ang laban. Hindi lamang nakamit ang layunin, kundi naging taong kailangan upang makamit iyon. Sa Stoicismo, ito ang tinatawag nilang premeditatio malorum, ang aktibong paghahanda ng isipan para sa mga hamon sa hinaharap. Hindi upang matakot, kundi upang maging matatag. Limitahan ang konsumo ng impormasyon. Sa mundo ngayon, madaling malunod sa impormasyon. Podcast dito, video roon, post dito. Pero alalahanin, hindi ang dami ng iyong nalalaman ang nagpapalakas sa iyo, kundi ang lalim ng iyong naisa sa buhay. Iwasan ang patuloy na pag-scroll. Pumili ng iilang pinagkakatiwalaang pinagmumula ng kaalaman at ituon ang pansin sa paglalapat nito sa tunay na buhay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang mamuhay ayon sa mga aral na tunay na mahalaga sa iyo. Itutok ang lahat ng lakas sa isang punto ang araw. Kapag nakakalat ang sinag, nagbibigay lamang ng liwanag. Pero kapag tinutok sa isang punto, gaya ng laser, kaya nitong magsunog ng kahit anong balakid. Ganoon din sa layunin mo. Itutok mo ang buong lakas, oras at puso mo sa isang malinaw na direksyon. Huwag mong hayaang maubos ang lakas mo sa paulit-ulit na pagtalon sa iba't ibang gawain na hindi mo naman talaga pinili ng buong puso. Sa katahimikan ng iyong araw-araw na pagtrabaho, isilang ang bagong ikaw. Metapora, ang panday at ang espada. Isang panday ang gumugugol ng buwan, kung minsan taon, sa pagbuo ng isang espada. Walang nakakakita sa kanya habang pinuputol niya ang bakal, paulit-ulit na pinapainit, hinahampas, pinopolish. Walang nakakapansin sa pawis, sa sugat, sa mga araw ng pagsubok. Pero sa araw na hawak na niya ang perpektong espada, kahit ang pinakamatibay na mandirigma ay yuyuko sa ganda ng kanyang likha. Ganyan ang dapat maging pagbuo mo sa sarili mo. Tahimik, puno ng pasensya. Hindi para sa pag-aproba ng iba, kundi para sa dangal ng sarili. Praktikal na aksyon para sa trabahong hindi nakikita, gumawa ng daily silent ritual. Isang nakatakdang oras bawat araw na itatalaga mo sa iyong layunin. Walang abala, walang pag-post, walang usapan. Ikaw lang at ang iyong gawa. Magtala ng isang maliit na hakbang kada araw sa isang journal. Hindi para ipakita, kundi para ipaalala sa sarili mo kung gaano ka nakalayo. Sa bawat tukso na ipagsigawan ng progreso mo, tanungin mo ang sarili mo. Para kanino ba talaga ito? Para sa sarili ko? O para mapahanga ang iba? Sa dulo ng trabahong hindi nakikita, hindi lamang resulta ang naghihintay sa iyo. Isang bagong anyo ng sarili, mas malalim, mas matatag, at mas tunay, ang isisilang. At sa oras na iyon, ang mundo ay wala nang magagawa, kundi mapansin ka. Kahit hindi mo sila anyayahan, kapag ang binhi ay matatag na, hindi nito kailangang isigaw ang pag-usbong nito. Ganoon din ang tunay na pagbabago. Ito ay nararamdaman, hindi ipinapakita. Nakikita, kahit hindi isinasaboy. Pagkatapos ng mahabang panahon ng tahimik na pagtatrabaho, mararamdaman mo ang likas na pagtulak ng iyong bagong sarili na lumitaw sa mundo. Ngunit narito ang pinakamahalagang paalala. Huwag mong sirain ang iyong pagsisikap sa paghahanap ng pagkilala. Ang tunay na lakas ay hindi kailangang patunayan. Sabi nga ni Seneca, ang tunay na kadakilaan ay maging dakila kahit walang nakakakita. Kapag dumating ang panahon ng iyong pagbalik, hayaang ang iyong mga gawa, hindi ang iyong mga salita ang magsalita. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit nagbago ka. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong bagong anyo. Ang misteryo ay nagbibigay ng respeto. Ang tahimik na kumpiyansa ay umaakit ng tunay na paghanga, hindi dahil ipinilit mo, kundi dahil nararamdaman nila ito. Maraming tao ang nabibigo sa yugtong ito dahil sa tukso ng validation. Nais nilang marinig ang papuri. Nais nilang makita ng lahat ang kanilang pagbabago. Ngunit sa sandaling gawin mo ito para sa palakpak, isinusuko mo ang kapangyarihan mo. Paalala, ang pagbabalik ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Praktikal na gabay sa hindi makakalimutang pagbalik. Manatili sa anino. Hayaang natural na mapansin ng tao ang iyong pagbabago. Hindi mo kailangang sabihin,
Nagbago na ako. Makikita nila ito sa paraan ng iyong pananalita, pagkilos, at presensya. Iwasan ang pagmamalaki. Kapag pinagyabang mo ang iyong pagbabago, binibigyan mo ang iba ng pagkakataong questionin ito. Tahimik kang magpatuloy sa iyong landas. Protektahan ang iyong inner peace. Hindi lahat ay matutuwa sa bagong ikaw. Hindi lahat ay makakaintindi. At hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Sa pagtatapos ng trabahong hindi nakita ng karamihan, babalik ka sa mundo hindi bilang parehong tao na umalis, kundi bilang isang taong pinanday ng oras, disiplina, at katahimikan. At sa sandaling iyon, hindi na nila kailangan ng paliwanag. Sapat na ang iyong presensya upang magsalita para sa iyo.